Hello po guys. Good day to us all po. And God bless us all ulit. To God be the glory po ulit. Continuation po ng tinatapos ko pong book 4 #WWTH. Thank you so much po sa inyong lahat na magta-try ulit magtapos mula part 1 hanggang sa final part po nitong book 4, chapter 4 ng season 27 ko na WWTH, What is Written Truly Happened. Kumusta po kayong lahat? Sana po bawat po makakakita ng bagong content ko na to sana po punuin kayo at ang buong sambahayan nyo, ang buong pamilya nyo ng pagmamahal at lingap ng ating Creator at ng kanyang bugtong na anak. Amen. Guys, continuation po. Lagi po nating isa-isip at isa-puso na wala kahit sino sa atin ang gusto ng Panginoon na mapahamak. Lahat po tayo ay ini-invite ng kanyang dakilang anak na harinawa po ay mapasama tayong lahat dun sa biglaang pagpili niya ng gusto niyang isama sa paghahari niya ng millennium era ng last generation ng humanity. Sana po dagdagan pa po natin yung preparedness natin sa pagsalubong natin. Sana po lagi natin idagdag sa pagtakot natin sa kanilang dalawa na mapasama talaga tayo sa pipiliin niya sa mga machuchosen po natin mahal na Creator. Amen. Ito pong content ko na to sama-sama po ulit to guys. Pag-reminis po natin to sa mga dati ko pong nagawang content na nagbibigay po ng dagdag booster, dagdag motivation para tuluyan na po natin talikuran ang lahat ng hibo ng kasalanan na pinapalagana po ng kalaban ng ating Creator. Siya din po ay nagmamadali na dahil alam din po niya na bilang na din po ang oras niya bilang hari ng sanlibutan na to na kinabubuhayan pa po nating lahat. Amen to that. Amen to that guys. Sana po magpatuloy po tayong kumapit talaga sa faith na pinangahawakan ng bawat isa sa atin. Sabi po ng isang mabuting pastor nitong last generation natin na lagi ko naman pong binabanggit sa inyo na sinusubaybayan ko po ang bawat ginagawa niyang dokumentary in as much as possible po. Bawat po titaling binibigay niya, lagi po siyang nakapokus mo sa talagang mangyayaring millennium era, yung pong 1,000 years, tsaka po yung mga paparating na prophecies na pa-crystal clear po ng pa-crystal clear na nagiging unfolding po in the sight of all last generation. Na tayo nga po yung kasama po tayong lahat dun sa last generation, pati po yung magbubuhay pa po ng 1,000 years. Sana po kahit konti po talaga makapagtawid ako sa inyo ng maliit na duktong, maliit na booster na magpapatibay pa po na magpapatibay sa bawat araw na tayo ay pinapahiram pa ng Panginoon ng buhay na pinangahawakan po natin lahat. Lagi po sana natin itutok ang ating mga motivation, ang ating mga galawan doon sa mga bagay na hindi pa po natin alam, doon sa mga bagay na hindi pa po natin nakikita, doon po sa mga bagay na inihanda na ng ating Creator para po sa lahat ng mapipili niya na isasama niya po doon po sa kanyang bagong ginawang bagong langit at lupa na pax po yan, nakasulat po yan from the Old Testament hanggang sa New Testament sa kanya pong banal na letter sa humanity. Amen. So, sabi po ng pastor na to, why we should study the Revelation. Bakit daw po kailangan natin pagmulayan? Bakit daw po kailangan talaga natin pasyalan ang huling love letter, ang pinakahuling part ng kanyang love letter sa humanity? Ito po yung mga matitinding binigay niyang rason. Una po, because Revelation emphasize love, hope, and peace. Love because we will know Jesus better than everything in our
number 2, hope. Because we're going to understand more deeply God's plan for the world and see God shaping the course of history all around us. And number 3, peace. We will going to live confidently because we are going to know more where we came from, our origin, and why we are here and where we are headed. Yung parang magiging destiny po natin, parang yan po yung ini-imply ng context ng Revelation. Noong una po kasi, ako po kasi naririnig ko din po sa mga napapanood kong documentary, way back pa po kahit po nung medyo bata-bata pa ako, na nakakatakot daw pong basahin ng Revelation. Nung una po, ganyan din po ang pagpasok ng context sa sarili kong POV. Yan din po yung una kong naiisip. Kasi dyan po kasi talaga nakasulat yung pag-reveal ng ating Lord Jesus sa pinakahuling plano ng ating Creator. Sa gagawin niya nga pong paglilinis, yung pong pinaka-purging na gagawin ng ating Panginoon. Kasi nga po gumawa na siya ng bagong lupa, ng bagong langit, ng bagong mundo na titirahan ng lahat ng kanyang mapipili na hindi na po pwedeng pumasok doon ng anumang uri ng kasamaan. Kahit po katiting na, kumbaga sa ano, maliit na blemish, na alikabok, ay hindi po pwedeng pumasok doon sa bagong ginawa ng ating Creator. Yan nga po yung inihahanda niya na titirahan po ng lahat ng matutusi na magiging dalawa. Para po sa pagka-intindi ko guys, dalawa po ang cut niyan. Bali yun nga pong yung una pong resurrection, yung pong unang magigising sa unang biglang pagdating ng ating Lord Jesus. Tapos yung pangalawa po, yun na po yung lahat na magigising, yung pong lahat ng napikit, na parang bibigyan na po tayong lahat ng verdict ng sabay-sabay. Kasi ang pagkaintindi ko po sa pagpapaliwanag na ginawan ko na rin po yan ng content, November 4 po yan, 1 to 9 po yata yan. Yan, kasi nagkaroon po ng ABC, yung pinakauling part. Hindi ko na po masyadong sure kung 1 to 8 o 1 to 9 yung mga content na ginawa ko. November 4 po last year. Yan po yung pinaliwanag ng pastor na tapat at matuwid nitong last generation natin. Nasabi ko na po yan sa mga previous part ko guys, na content na pasyalan nyo na lang po yung profile ko. Welcome po kayong kalkalin nyo yan. Kasi yan po talagang goal ko na makapagtawid po ako ng maliit na motivation na napanood ko rin po na dokumentary na tapat naman po at totoo na ang pinagbasihan po ay talagang yung salita, yung love letter ng ating Creator. Nang pagkaintindi ko po, ang pagtatawid po nung matuwid na evangelist na to talaga po yung unang ito-chose ng ating Lord Jesus sa kanyang biglaang pagdating. Kasi rapture nga po muna bago po yung mga sunod-sunod na climax ng tribulation yung pong unang mapipili, kasama po yun sa na maghahari ng 1,000 years. Yan po yung pagkaintindi ko guys. Ngayon, kung maliman po ako, pasensya na po kasi kayo kasi nobody is perfect po. Pero yan po talaga yung pagkaintindi ko. Ngayon, i-research nyo din po. Baka po nagkakamali ako kasi hindi naman po talaga ako, kumbaga sa amin, hindi naman po talaga ako nag-aaral ng ano. Ito pong ginagawa ko lang na content. Ganito po yung pinaka-team ng content na ginagawa kong karamihan na nagkakaduktong-duktong. Yung pagtatawid ko po ng pag-booster sa faith ng sino mang makakakita sa akin. Kasi goal ko po yan bago man lang po ako mabawian ng buhay at lakas. Kahit pa paano may makapanood ng mga content na nagawa ko na dito sa Sokmig na ginagawa natin. So anumang platform na ginagamit ko, alam ko naman po kahit pa paano may nakakapanood na ng content ko. So, excuse me. Sundan nyo pa po guys. Excuse po. Sabit po, sorry po. So sana po talaga ito pong pagkakasunod-sunod ng mga ganitong content kahit kaunti lang po, kahit 1% lang po mag-booster pa po yung faith ng bawat isa sa atin. To God be the glory po talaga, and maging grateful po tayo sa bawat pagkakataong nakakakita pa tayo ng mga motivation na talagang anggot po talaga galing sa salita natin.